kabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pagnilay-nilayan po natin ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati, ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo lang na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga apostoles at sa mahal na Birhen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang ikaapat na misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siya ring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesus Kristong anak mo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay namang muli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan nawa namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangangako, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumaati nawa ang tulong ng may kapal. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Juan Bosco, Ipanalangin mo kami. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Naisilathala ng parokya ng San Juan Bosco ang mga sumusunod na marriage bans. Sa ika-24 ng Agosto 2025, sa Parish of St. Anthony of Padua, Nasugbu, Batangas, sa pagitan ni Ginoong Jeffrey Alferez Louis, na naninirahan sa Barangay Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, at ang mga magulang ay sina Adriano Louis, Lorma Alferez, at ni Binibining Jolly Car Romero Alacar, na naninirahan sa Barangay Bignay, Valenzuela City, at ang mga magulang ay sina Rogelio Alacar at Imelda Romero. Ito ang ikalawang anunsyo. Sa ika-6 ng Setyembre 2025, dito sa St. John Bosco Parish, Santa Rosa, Laguna, sa pagitan ni Ginoong Christopher John Enriquez Hari, na naninirahan sa Barangay 10 Poblacion, Lucban, Quezon, at ang mga magulang ay sina Crispin Cosejo Hari at Concepcion o Season Enriquez, at ni Binibining Jane Lane Legaspi Gomez, na naninirahan sa Barangay Don Jose, City of Santa Rosa, Laguna, at ang mga magulang ay sina Eladio Cuerdo Gomez at Leoncia Madera Legaspi. Sa ika-25 ng Oktubre 2025, sa San Diego Alcala Cathedral, Gumaca, Quezon, sa pagitan ni Ginoong M.R. Manalo Mag-ampon, na naninirahan sa Barangay Pagsabangan, Gumaca, Quezon, at ang mga magulang ay sina Mario Mag-ampon at Emily Manalo, at ni Binibining Pauline Marquez Febrer, na naninirahan sa Barangay Santo Domingo, City of Santa Rosa, Laguna, at ang mga magulang ay sina Elias Febrer at Aurora Marquez. Ito ang unang anunsyo. Kung sino man ang nakakaalam ng dahilan o makatwirang balakid kung bakit hindi dapat pag-isahing dibdib sa sakramento ng kasal ang mga nabanggit, maaari po kayong makipag-ugnayan sa parokya sa lalong madaling panahon. Salamat po.
Atin pong isama sa ating panalangin sa misang ito ang mga sumusunod na intensyon para sa mga intensyon ng ating Silver Anniversary benefactors at sponsors, para sa ating mga special intentions, para sa agarang paggaling ng ating mga kapatid, para sa intensyon ng ating pledge padasal donors na ang mga pangalan ay makikita sa ating screen. Ganon din po para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na pumanaw na at ang kanilang pangalan ay makikita sa screen at sa mga kaluluwa sa purgatorio.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdalo sa ating banal na misa. Ngayon, ang ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Salubungin natin si Kristo sa katauhan ng ating tagapagdiwang na si Reverend Father Ernie Cruz, STB. Magsitayo po ang lahat at sabayan ang ating pangbungad na awit. Ang lira, ipan ninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating panimula nitong ating banal na misa, ating pakumbabang aminin ang ating pagiging di karapat-dapat dahil sa mga kasalanan ating nagawa at hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon. Panginoong Jesus, dakilang panauhin ka naming naghahagtid ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong Jesus, nais mong sa kabila ng lahat ay magbigay kami ng puwang sa iyong pananatili sa aming piling. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nais mong maglaan kami ng panahon sa pagdarasal at pagninilay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kordero ng Diyos. Ang mga taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Santo, Daan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloobong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay manatiling mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy, kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y, may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda
at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandun po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata, ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ihayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos
doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ni Jesus ng Panginoon, Marta, Marta, naliligaligkas at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mas mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Kayo po may mga anak, mapapansin ninyo na iba't iba ang ugali ng mga bata, iba't iba ang dating. At may mga bata na masisigasig, merong hindi masyado, merong, ewan ko lang, anak nitong dalawa, merong iba na masinop, meron naman ay burara. At kuminsan kung sino yung babae, dito sa dalawang ito, kung sino yung babae, siya pa kuminsan ng burara. Ikaw ay malinis ka ba? Kesa sa kanya. Siya yung medyo burara. Ito, ikaw naglilinis sa mga pinag-iwanan niya. Masipag ba yan? Hindi. Masipag naman. Kalahati. Mana ka sa tatay mo. Kalahati lang ang sipag niya. Iba't iba. Kumisan kahit na yung mga kambal, magkaiba ng ugali, di ba? Kambal na sila. Kumisan parehong-parehong muka. Hindi mo masyadong, kung ikaw ay pinsan lang o kamag-anak lang, hindi mo makikilala. Nanay lang at tatay nakakakilala sa kanila. Pero, kumisan ang ugali ay iba pa rin. Kahit na pareho silang mabait,
Pero makikita mo meron silang angking pagkakaiba. At ito yung ating nakita sa ating ebanghelyo kanina. Magkaiba si Marta at si Maria. Pareho silang malapit kay Jesus, pero iba yung kanilang gustong gawing pag-iestima sa bisita nilang si Jesus. Bakit bumisita si Jesus sa kanyang mga kaibigan? Ito yung mga known, kilalang kaibigan ni Jesus ito sa Biblia. Very good friends niya. Itong si binuhay niyang muli, si Lazaro, kapatid niyang si Maria at si Marta. Very good friends sila. At kapag ikaw ay may pangangailangan, kapag ikaw ay gusto mong magpahinga lang, ang pupuntahan mo yung saan ka komportable. At komportable siya dito. At bakit nagpunta siya ron? Kasi papunta na siya sa Jerusalem. At ang Jerusalem ay ito yung time na ipapako na siya. Ito yung time na mamamatay na siya. Ito yung time na last trip na to. At kapag dahil sa last trip na ito, alam niyang ito na yung hantungan niya. At siyempre, crestfallen siya, malungkot, mabigat ang dinadala, kasi mawawala siya. At bilang tao siya, nangangailangan din siya ng masasandalan. Tandaan ninyo nung nagtawag ng mga kasama si Jesus, yung mga apostoles niya, tinawag yung mga apostoles, number one reason, para may makasama siya. Hindi siya mangangaral na mag-isa. Hindi siya iikot na mag-isa. Kasi siya'y tao. Sosyal na tao. Ibig sabihin, meron siyang pakikipagkapwa at kailangan niya ang kasama. Kaya nga dito, nagpunta siya para for the last time, medyo maglabas ng konting hinaing siguro at pinunta niya itong kaibigan niya. Iba ang pagtrato sa kanya. Ito si Marta, usual na isang nanay, isang babae, naghanda siya ng pinakamasarap na pagkain. Kung ano yung maihanda niya ng mabilisan. Wala namang text nun na sasabihin, pupunta ako dyan in 2 hours. Wala. Basta pupunta na lang siya. Kaya nga't kung ano yung maihanda niya sa oras sa pagdating niya, yun lang gagawin niya. Kaso, wala namang oras, kaya talagang balisang-balisa siya. Instead, iba naman ang attitude nitong si Maria. Nakaupo lang siya sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanya. Magkaiba sila. At kuminsan ito yung nangyayari sa atin. Iba yung ating pagtrato sa mga taong gusto nating tulungan. At kuminsan itinutulong natin yung gusto nating itulong at hindi yung kailangan nilang maitulong natin sa kanila. Pupunta tayo doon, bibigyan natin itong kailangan mo. Parang doktor na itong inumin mo. Kuminsan hindi yun ang kailangan nila. Ang kuminsan ang kailangan nila ay hindi yung masasarap na pagkain, kundi yung kailangan nila yung parang si Maria, nakaupo lang, nakikinig. At kuminsan tayo rin ay ganun. Gusto lang natin mapakinggan tayo. Mapamatanda ka, mapa-teenager ka. Sometimes, ang ninanais mo, pakinggan nyo lang ako. Yung mailabas ko lang yung sentimiento ko. Pakinggan nyo ako. There are people who are able to see that. Pero yung iba hindi. Parang may mga tao, ang gusto lang gawin ay magbigay kaagad ng advice sa isang pinupuntahan. Itong gawin mo para mabuhay ka. Itong gawin mo para sa nego. Itong gawin mo. Kung minsan hindi ganun ang ninanais ng tao, pakinggan mo yung nangyari sa akin na pagkabagsak ko o yung failure ko sa buhay. Pakinggan mo lang. At kung minsan pag mailabas lang nila, ay nakakaluwag na iyon. At ito yung sitwasyon ni Jesus na nagpunta siya at naging panauhin. At kapag tinanggap mo ang isang panauhin, ang panauhin na iyon ay parang Diyos na tinanggap mo ko, may ibabalik ako sa iyo. Ano yung binigay kay Abraham at saka kay Sarah? Si Sarah napakatanda na, si Abraham matanda na, dumating yung 3 tao na
sa ating pakiwari, ang Trinity. Dumating sila at tinanggap sila ni Abraham at inistiwa at ibinigay ang nararapat para sa kanila. Ang dulo, bago sila umalis, sabi niya, si Sarah, nasaan? At sabi niya, si Sarah, sabi nung isa, by next year, babalik ako at magkakaroon na siya ng anak. Sa kanyang pagtanggap, ang ganti ng Diyos sa kanya ay isang anak. Kay Maria, dumating siya at ang ibinigay ng Diyos sa kanya, yung focus, exposure. Isipin nyo, magkasama sila ng Diyos, sila lang. Nakafocus ang usapan nila sa Diyos at tao. Hindi yun makakalimutan ni Maria na nung siguro nawala na si Jesus, hindi niya makalimutan yung time na yon. 1 hour, 1 hour and a half na moments na sila lang ang nag-uusap. Parang yung aking nilibing na may mga anak. Ang binabanggit ng mga anak, ang hindi ko po makakalimutan kay Papa, sabi niya, bata pa kami, maliit pa kami. Alam namin na hindi kami matutulog kung nandyan siya, wala siyang biyahe ng bus, driver siya. Kung nandyan siya, hindi kami matutulog na hindi kami pinupuntahan, inahalikan at pinatutulog. Bata. Teenager na kami. Papasok yan, may bahay na kami noon, may kwarto na kami. Papasok sa kwarto namin, ganun din ang gagawin niya, ahalikan kami at mag-good night sa amin. May asawa na kami. Kapag natutulog kami sa bahay at papasok yan, ahalikan yung mga apo niya, pati kami, pati ako na anak. All throughout, ang kanyang ginagawa ay pagpapakita ng kanyang pagkalapit sa kanila sa pamamagitan ng kanyang effective presence. Present siya. Hindi nawala yon. Kaya nga yung mga batang yon, matanda na sila, yung sanay sila sa I love you sa tatay nila o ang tatay sa anak nila. Bakit? Yun ang ibinigay na presence, yun ang binigay na pagpapakita ng tatay sa kanila. Yun ang nakita ng tatay na need niya na maging malapit sa mga anak niya. Hindi niya namamalayan, need din pala ng mga anak niya yung kanyang ibinibigay sa kanila. Kaya nga't nagkatugma sila. At hanggang sa dulo ng buhay nila, ang hirap nilang alisin. Mahirap nilang tanggapin na nawala na yung nagsasabing gano'n. Hanggang bago mamatay, yun ang ginagawa noon. Palaging kinakausap sila. Kaya nga ito yung binabanggit ni Jesus sa mga pabasahin natin. Ang Diyos ay dumarating sa atin bilang panauhin. Pero hindi sa misa, karal natin tayong nagpupunta para pasyalan siya. Hindi. Kundi siya, tayo ang panauhin niya sa misa. Tayo ang lumalapit sa Kanya upang makipag-usap sa Kanya. Siya ang host. Tayo ang bisita. At napakagandang pakinggan na ang host natin ay ang Diyos mismo sa Santa Misa. Kaya nga sa atin, kung minsan na itatanong natin, nabibigyan ba natin ng oras ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Nabibigyan ba siya natin ng time na parang si Maria, tayo at siya lang? Yung mayroong kaklase na sabi niya, bata pa siya noon, ang prayer time ko, sabi niya, maaga. Kasi nga, magtatrabaho ako at pinili kong prayer time ko, 5 o'clock in the morning, sabi niya. Meron akong 20-30 minutes na Bible, magdarasal ako, tapos magsimula na ako mag-ayos. At bata pa yung mga anak ko noon, at gigising sila, alam nilang bago ko aalis, iikot sila sa subdivision ng kotse. Ikot ko sila. Nandyan, hanggang lumalaki na sila ng konti, everyday yon. Bago kami mag-breakfast. Tapos aalis ako ng mga alas 8, gabing-gabi na akong bumabalik ko minsan. Pero yung moment ko ng umagang yon ay moment ko sa Diyos at moment ko sa mga bata. At ano yung ibig sabihin nun?
Giving time to what is important. Sabi nga ni Jesus, Martha, ang dami mong inaalala sa buhay. Hindi tatanggalin kay Maria yung pag-alala niya sapagkat pinili niya ang mas maigi. Hindi ibig sabihin na hindi importante yung ginagawa ni Martha. Hindi ibig sabihin na yung pag-estima natin sa mga bisita na binibigyan natin lahat ay hindi mahalaga. Hindi mahalaga yon. Pero mas mahalaga yung binibigay mo ng time, ng presence, yung mga hindi lang bisita, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. At the end, yung presence na yon ang naaalala nila. Hindi yung kung ano na ibibigay. Totoo, habang lumalaki ang pamilya, habang ang mag-asawa'y lumalago ang buhay, nagkakaroon sila ng iba't ibang mga dreams in life. Merong tumataas ang posisyon, kaya nga naibibigay ang oras sa posisyon, kailangan nila ng dagdag na posisyon, kaya nga nag-aaral sila yung career nila, at kung minsan ang nakakalimutan, nakakaligtaan yung time sa pamilya. Kaya nga sa ating ebanghelyo ang sinasabi, may mga mas importante na hindi pwedeng isa pa alang-alang. Sasabihin lang, pero kailangan mag-aral ng mga bata, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Pero ang sinasabi lang, bigay yung pwedeng ibigay, pero hindi pwedeng kaligtaan yung mas mahalaga. At ano yun? Presence sa Diyos, presence na pagdarasal sa Diyos at presence sa pamilya. And that makes a strong family. At yun yung iniiwan sa ating alaala ni Jesus, ni Abraham, nung siya ay pinasyalan. Binigay niya ang total presence niya at dahil doon, may ibinalik ang Diyos sa kanila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapahayag ng ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Panginoon ay lagi nating kasama at nagnanais makipagpiling sa atin, ngunit madalas tayong nakatuon sa maraming ibang alalahanin. Ipayag natin sa dakilang panauhin natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santa Iglesia, naway lagi niyang alalahanin ang kahulugan ng Panginoon bilang natatanging panauhin natin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Santo Papa Leon na ika-14, mga obispo at mga pinuno ng simbahan, pakinggan nawa nila ang pangaral ng Panginoon at ipahayag ito sa iba sa gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Para sa lahat ng mga manggagawa at ibang taong may maraming pinagkakaabalahan, naway magkapanahon silang magdasal at magnilay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, mga bilanggo at matatanda, naway gugulin nila ang mahahabang oras nila ng pangungulila at pagdurusa sa piling ni Jesus na kanilang kaibigang panauhin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, naway makakuha tayo ng inspirasyon at kasiglahan sa pangaral ni Kristo upang maging tapat sa ating mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay matutong kumilatis at kumilala ng tamang daan sa buhay at ng ating mapahindian ang anumang naglalayo sa atin kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, nais mong maging panauhin namin upang palagian kami, palaguin ng kayamanan ang iyong pananatili at ng iyong salita. Ipagkaloob mo sa amin ang matamang pakikiniig ni Maria at ang masiglang pag-aasikaso ni Marta upang mabuhay kaming kapiling mo at para sa iyo sa bawat saglit ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod
at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob at sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at mapag-ampon ng mga Kristiyano, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bosco at ng lahat ng mga namuhay dito sa daigdig sa pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin lahat ngayon ng panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ama namin, sumasalangit ka, amgamin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Inihiling namin na Panginoon kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ng aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na ngayon ay tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na naririto ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Wala. Ha? Wala po daw announcement. Kung minsan may nagtatanong, may nagsasabi, Father, ang hirap-hirap pumasok sa simbahan natin. Layo na iikutan sa tricycle, 100 mula sa amin. Ba't dito pa rin kayo? Sabi ko, nagpupunta. Kasi sabi niya, may nagsabi, sabi niya, kasi sa simbahan ay parang napaka-solemne ng misa, very solemn. Yung mga kowa tayo na parang nasa Manila Cathedral ka, nakapilang ganyan, ang ayos-ayos nila. Yung ating mga lay minister na kahit hindi naliligo during the week, pag linggo naliligo yan, maayos. Yung ating yung ating mga lectors talaga nagpa-practice yan. Yung isa ho ay sobrang kaka-practice niya, pumayat ng gusto. Kaya parang ting-ting na lang yung katawan niya. Yung isa naman ho ay sobrang practice, hindi na lumaki sa pag-practice niya. Marami ho, yung ating choir, ang galing-galing ng choir natin. So, yung pong ating mga celebrations sa simbahan ay kakaiba, maganda. Maganda ka na sa mall ka, nagsisimba ka, pero sa paligid mo alam mong hindi ito simbahan. Alam mong may mga umiikot, may daladalang supot, may daladalang pagkain, may kumakain-kain sila. Pero dito sa simbahan, alam mong pagpasok mo, simbahan ka agad. Nakatun ka agad sa tabernakulo ang pagpasok mo, uupo ka, talagang feel mo na simbahan ng papasukan. Kaya nga't napakaganda na yung sa inyo ay nagpapatuloy pa rin dito sa simbahan kasi ang simbahan na tahanan ng Diyos ay nagkakaroon ka ng magandang aura, magandang feeling na talagang nakakapaniig mo ang Panginoon. So, ang lahat po ito nagiging maganda kasi ay maraming ministries na tumutulong upang pagandahin ang ating misa. Ang linis-linis po ng altar natin, ang ayos. Pero tayong sakristan, kahit na medyo marungis siyang tignan, pero malinis siyang mag-ayos na simbahan. Kaya nga lahat ng mga ministries po ay pinasasalamatan natin. Palakpakan po natin ang ating mga ministries. Thank you very much. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng inyong mga minamahal sa buhay ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord.